Yung hagdan mo lang, tapos ka na? Hindi pa. Ah, hindi pa? Yung mga kawayan lang, wag mo itapon ha. Nagagamit dun sa kamatis kasi ang kamatis pag lumaki na humihiga. Kaya kailangan meron siyang pang ano. Ayan si Percy, nilagyan nila doon, niliwid yung ano, mga kamatis. Ayan, may mga kawayan. Ayan, meron din yung isa. Kahit hindi mo na siya itali, i-position mo lang siya sa branch, tatayo na siya. Kasi kung hindi hihiga siya, tapos yung bunga mapupunta sa lupa, masisira. Kami guys, salamat sa Diyos, salamat Lord na i-enjoy na namin yung buhay na ito. Ito yung simpleng pangarap, simpleng dream na buhay na ganito ba, na simple lang, hindi ka na hindi ka na stress sa trabaho, sa araw-araw. At hindi na namin ambisyon pa na yumaman ang yumaman. Hindi. Ayoko mamatay ng maraming pera. Tama na yung makakasuporta sa maging komportable ang buhay namin. Makatulong, yun ang number one. Makatulong sa nangangailangan. That's it. Mga anak namin, Okay sila na. okay sila. Salamat nga sa Diyos pala. Teka, ma-interrupt kita. Thank you, Lord. Right now sa LA, right now as we speak, they're about to start the show. Ang last performance nila for this month, the whole month of March and part of February, nag-tour sila US and Canada, kung saan sila nakarating. Drive, lipad, airplane, drive. Buti ngayon nakaka-afford na sila ng tour manager, si Sam. Hello Sam, we haven't met yet but thank you so much for taking care of the boys. Si Sam na ang ano siya, he is an experienced tour manager and he has worked with different, yung malalaking bands, hindi walang malalaking bands all over the world, sa ibang bansa. So sanay na sanay siya. Yun, hindi na namin hangad ng maraming pera. Hindi na. Sapat lang na maging komportable ang pamumuhay namin. Yan, tapos yung unang-una yung makatulong talaga sa iba. Yun talagang goal ko. Yun ang talagang It's better to give. mithiin ko talaga sa buhay yun. Kaya kung sakali man magkaroon kami ng pagkakataon na biglang magkaroon ng perang marami, pero saan manggagaling, di ba? Sa loto. Hindi naman ako tumataya ng loto. Well, pero just in case, yung biglaan nga, gaya na sinasabi ko, hindi pamimigay, itutulong sa mga tao. Ayoko mamatay ng maraming pera. Ano gagawin ko doon sa pera? Hindi ko naman madadala yun. Mga anak ko, gusto ko mabuhay sila ng pangkaraniwan tao na sa pamamagitan ng pagsisikap nila. Si Jerlyn, alam ko naman hindi naman magugutom to. Wala kain ako, paano ako magugutom? Kaya yung magkaroon ako ng perang extra, talagang gusto ko itulong. Tulong sa mga nangangailangan. Ang daming nangangailangan. Yun lang yung kung magkakaroon lang ako talaga ng maraming pera. Ang daming sa ospital lang, mga hospitals. Pumunta ka ron, ang daming mga nakapila ng mga dapat na talagang operahan o dapat na, pero nakapila sila dahil nagmimithi sila na makapanghingi ng tulong sa pamahalaan, sa gobyerno. Ayun, kukuha ka ng isa doon, sikreto mong kukunin, tapos pa-operahan mo, yung bang ganon. Hindi ko naman madadala ang pera sa pagka nawala ako. Anong gagawin ko doon? Hindi ko magagasta. At saka hindi bali sana kung ang tao bumabata, hindi tumatanda. Ang dapat pagtanda mo, mag-ipon ka para pag dumating yung oras na maging bata ka. Pero hindi ang tao tumatanda, hindi bumabata.
Yun lang ang ano ko. Hindi ko na minimithi, hindi na namin minimithi pa yung yumaman, maraming no. Thank you Lord. Thank you Lord. Amen. Yun lang. Yun lang ang ano ko, ang tuntunin ko sa buhay. Which is, ayun, agree naman kaming dalawa, agree naman si Jerlyn dun sa alituntunin ko na yon. Kaya alam ng Panginoon Diyos na ganun ang magiging buhay namin. Basta't mabuhay lang kami ng komportable. Yan, gantong buhay, oh. Ang sarap nito, oh. Yung hindi ka nagmamadali, guys. Hindi ka nagmamadali na may pasok ka pa. May ganito ka, may ganyan. Oh, kami pa, lang kami. Gigising ka ng magang-maga, alas 5, Ikaw lang yun. maglalakad. Lakad na, sumasama ako. Tapos tuloy dito sa garden. Oh, Kaya lang minsan mas mahabang lakad niya kaysa akin. pagpasok sa bahay, exercise. Ayun, tapos luto-luto. Pagka medyo walang oras, bibili ng pagkain sa labas or kakain sa labas. Hindi naman kailangan sa mamahaling restaurant or malalaking Tabi-tabi restaurant. lang. Kahit saan pwede kami. Nakita nyo naman, McDonald's, parang kapitbahay na lang namin yan. Pati ngayon, Chowking, tsaka ang Jollibee. Yun lang, hindi kami maluho. Simpleng simpleng buhay lang kami. Tapos sasabihin naman ng iba, yan ba simpleng buhay? Yung meron kayo. What I mean is, compare to our lives in the United States, medyo mas medyo talagang komportable kami ron dahil may nagtatrabaho pa kami pareho, sasakyan, na-afford namin ang mga sasakyan gusto namin, tigisa kami ng Mercedes-Benz doon, hindi naman sa pagmamayabang. Dito isang sasakyan lang kami, tama na yon, hindi namin kailangan yung magdalawa pa, dadalawa lang naman kami. Yung gano'n ang sinasabi namin, simpleng buhay. Tapos ayun nga, At saka simple ito, hindi naman itong pangmayaman na buhay. Iba ang pangmayaman na buhay, guys. Ang simple naman, hindi naman ibig sabihin hirap ka na poverty, hindi naman ganun. Hindi ganun. Komportable, simple, ganun. At ang simple or ang simple sa isang tao might be a different meaning sa isang tao. Tama. Ang simple ng mayaman, baka ang simple nila, mayroon silang 5 katulong. Kasi dati may 10 katulong sila, nagsimple sila ng buhay, 5 katulong na lang. Yun, simple na yun sa kanila. May tigit-tigis ang driver yung mga anak. Yan, simple yan sa kanila. Kaya ang simple, nasa tao yan kung ano ang tinatawag mong simple. Ito ang tawag namin sa ito, simple. Kasi hindi kami maluho. Simple lang kinakain namin. Hindi naman kami maluho sa mga bagay-bagay. Yun ang simple namin. Hindi mansion ang bahay namin. Maliit ang bahay. Napakaliit ang bahay namin kumpara sa Amerika. So yun. simple. Sa totoo yun. Sa Amerika, Nag-iisa lang TV namin dito. Simple yun, di ba? Sa Amerika, lahat. Lahat doon, pati garahe, may TV. Dito, isa lang TV namin. Ang ref namin, kahit saan kami tumiraro, ilang bahay ang natira namin. Dalawang malalaking ref. Bakit ganun nga bang ginawa natin? Kasi parang normal lang yan doon, ano? Hindi, dahil kasi, pagka yung nasira na yung isa, yung gusto mo nang palitan yung isa, siyempre, naghahanap ka rin ng medyo magandang tingin. Papalitan mo yung isa, ilalagay mo na ngayon yung luma doon sa garahe. Tapos parehong puno. Kaya every time, dalawa ang ref namin. Kaya, yan ang tinatawag naming simple. At saka makakaintindi yan ang mga taong nandyan sa Amerika o sa ibang bansa. Kasi ang napupuna lang naman kami na sabi mayabang daw yung mga dito sa Pilipinas. Yan bang simple nyo? Yan bang simple nyo? Hindi lang lubos na nauunawaan nung mga nandito. Oo. Yung
Pero yung mga taga dyan, differences. gets nila syempre. Yung differences ng buhay dito namin ngayon at saka yung buhay namin doon. Doon, Yun pero yun hindi mayaman ha. Hindi yung Oo. tawag mayaman doon. Tawag doon sa Amerika, normal na buhay pa rin yun. ang ano namin doon, lagi up and down ang bahay namin. 5 bedrooms, mellow pa. Ibig sabihin, pero ang ibig namin sabihin, so mayaman pala kayo sa Amerika? No. Ordinaryong empleyado, yun lang ang kagandahan guys sa ibang lugar. At saka sasabihin nila, maganda pala, mayaman pala kayo sa Amerika, ba't umuwi kayo dito? Hindi na kami mayaman doon, nagtatrabaho kami doon. Kaya umuwi kami sa Pilipinas para mag-stop ng pagtatrabaho, para mag-retire. Yun ang hindi naiintindihan o maiintindihan ng iba. Masarap ang buhay namin doon. Bakit umuwi kayo dito? Yun ang tanong unang-una. Because we want to retire. We don't want to work anymore. Yes. At saka, yung bang sa totoo lang, kung ang mangyayari to sitwasyon namin ngayon, hindi makapagre-retire si Jerlyn ng maaga. Oo, yun ang big difference. Hanggang ngayon nagtatrabaho pa siya. Yun ang big difference guys. If we didn't come home sa Philippines, ang mangyayari hindi pa ako makapag-retire because I was only 55 when I retired. I'm 57 now, about to turn 58. So kung nasa Amerika pa kami, I still have to work. Kasi paano ka mabubuhay? Mayroon kang mortgage, mayroon kang sasakyan, may insurance, may lahat. Kuryente lang, $300, $400. Paano, saan mo kukunin yun? So you have to work. Dito, ang laki ng diferensya. Na konti lang dito bayarin. Kasi nga, retired na ako. Naubusan kami ng battery guys. Sa kadaldalan ko. Mag-closing ka na lang dahil kasi Hindi, tuloy natin yung hindi pa natatapos eh. sabihin mo, sige, diyan ka. No, kasi nakaganon ako sa'yo. Yun nga, very simple explanation. Yung bakit dito kami nakatira, masarap pala ang buhay namin doon. Yun nga, unang-una, kung nandun kami, hindi pa makapagre-retire si Jerlyn. Na which is, tinignan niya rin kasi ang sitwasyon ko. Kasi, malaki nga ang agwat ng ang age gap namin. Ngayon, ang sabi niya, gaanya kung hindi pa ako magre-retire, sabi niya gano'n, kung aantayin ko pa pala ang age of 65 para mag full retirement ako, ilang taon pa yon, sabi niya. Ilang taon ka na nun? Baka hindi mo na alam kung ano ang lasa ng amoy ng pera, which is true, di ba? Baka hindi ko na rin alam kung ano lasa ng lechon, kare-kare. Kaya sabi niya, magre-retire na lang ako ng early retirement, which is 55. Baka ako, di sige, kung ganun, talagang mapapatunayan mo sa akin na talagang mahal mo ko. Aba. Oh, di ba? Sabi niya, tapos niya, na lang, let's just spend our lives, together, travel. Simple life in the Philippines. Simple life in the Philippines. Makain natin yung gusto nating kainin. Wow, sabi ko, tama nga naman. Dahil ako, pagtanda ko, baka mamaya gusto kong kumain ng let's say, ng murkon. Kung hindi pa ako nakakain ngayon, pag nakita ko yung murkon, pagtanda ko, titingin lang ako nun. Tapos, iisipin ko, ano kaya ang lasa nun? Ngayon, natikman ko na yon, ang mangyayari nun, nakain ko na yan nung araw. Kaya ang mangyayari nun, hindi ka matotorture. Dahil kasi kung iniisip mo lang kung ano lasa, matotorture ka. Kaya sabi ko, mahal din ako nilangga. Mahal mo ba ako, Ga? Yes. Yon. So, okay. Even though, if she will retire in the United States, early retirement at the age of 55, hindi namin magagawan tumira ron. Dahil kasi, ang makukuha niyang konting pera,
yung pinambili namin ng lupa dito, Mauubos at mauubos yun. magkano lang sa dollar yon, di ba? Mauubos yun. Ubus yun. Yung ay magiging monthly na, yung buhay namin doon, bills, everything, dollar nga kinikita ko sa retirement ko, dollar din yung nakuha niyang konting pera, pero dollar mo rin gagastahin. Sandali lang, ubus yun. Samantalang kung dito, kahit wala siyang income ngayon so far, dahil kasi wala pa yung yung SSS niya. 62 pa. Sa 62 pa siya entitled. Pinakamaaga na makakakuha ka ng Social Security, Yes. 62. At the age of 62, doon pa lang siya magiging entitled para makakuha ng SSS pension. Samantalang ako, meron ng konti. Yung konting dollar na pension ko, dalhin mo dito sa Amerika, ang laking bagay. Sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, ang laking bagay. Yun nga, na-afford namin yung utility bills, yung pagkain, yung konting kain sa labas, yung nagagampanan pa rin namin na makatulong sa, hindi namin sinusumbat na tumutulong kami, ha, kasama lang to sa pagkukwento, sa pagsasalaysay ng buhay namin, for your information, kumbaga. Dahil kasi yung mga anak namin, binibigyan din kami ng tulong. Pinadadalang kami $500, $1,000. Tapos pag may gusto kaming puntahan, sinasagot nila kami yung pamasahe namin. Yung bang ganon, kanya very happy, very life, what do you call this, entertainment sa buhay namin. Yung nandito kami, yung konting dollar na kinikita ko, na-afford namin mamili ng pagkain, na pupuntahan namin yung gusto namin puntahan. Tapos nakaka-travel kami. Pero kung nandun kami sa America this time, Tapos wala akong trabaho. wala siyang Ay, trabaho. ang hirap ng trabaho natin. Oh my Ay, ang God. buhay natin. Kanya alam nyo, with the help of God, because everything we planned in our lives, hinihingi namin ng guidance. We ask for the guidance of the Lord. So, palagi kami iginaguide ni Lord. Very smooth sailing ang buhay namin. Wala kaming controversy, wala kaming kung mga tinatawag na mga kaanuhan to, yung mga mabibigat na pagsubok. Awa ng Diyos talagang wala kaming nararanasan ganun. Kung hindi, masaya ang pakiramdam namin, maligaya. Bagay since then, ganun naman kami, biski nasa Amerika kami. Wala naman kaming mga mabibigat na na mga problema. Hindi, tsaka tayo kasi. Even sa na lang, sa cars. Ilan ang kotse namin doon? 4. Wala akong naging problema. Ako lang ang nagme-maintain ng sasakyan namin doon. Wala akong naging problemang mabigat. Kasi pera din yun pagka nasira. Ang maintenance ko lang doon, change oil, brake, brake Brake pads. brake job. Yun lang ang maintenance ko ron. Tapos mga very minor things. That's it. Sa yung ganung buhay namin, ang laking biyaya ng Panginoon Diyos yun sa amin. Yung walang mga major na pagsubok, ganun, problema, which is up to now we're thanking God. I think it's how you see things also. Kasi may mga tao kasi kahit maliit na problema, lumalaki dahil kasi depende sa pananaw mo kasi sa buhay. Sure. Kasi ang problema laging nandyan. Correct. Depende lang yung kung how you react sa problema. Correct. Kasi may mga taong maliit lang na problema, lumaki na dahil kasi dinibdib na masyado. Exactly. Ibigay mo sa Diyos, matulog ka. Pagising yun, gagaan ang pakiramdam mo. Pero kung papasanin mo yan, ikaw lang ang papasan, ay, mabigat. Mabibigatan ka. Kaya, may kasabihan nga, ibigay mo sa Diyos, ibigay mo sa Kanya, matulog ka. Ang Diyos naman, di natutulog. O, di siya na lang problema dyan, siya na lang gagawa ng paraan. At Ikaw, magpahinga ka. At saka yun din ang sinasabi ni Lord, di ba? Tulungan mo ang iyong sarili at kita'y tutulungan. Kasi yung iba, naniniwala sa Diyos,
Pero kampante na sila dun sa hindi ako matitiis ng Diyos, tutulungan ako ng Diyos, pero walang ginagawa sa buhay para medyo umangat ng konti ang buhay. Yung bang yung paniniwala lang na tutulungan ako ng Panginoon Diyos, hindi ako mababayaan ng Diyos, totoo yun eh. Pero ang sabi niya, tulungan mo ang iyong sarili at kita'y tutulungan. Ikaw ay aking tutulungan. Ganon. Walang iniwang kay Juan Tamad. Di ba si Juan Tamad, nakita niya sa ilalim sa yung puno ng bayabas, may hinog na bunga. Ano ginawa niya? Nahiga lang siya doon sa ilalim ng puno. Inaantay niya lang bumagsak yung bunga. Hindi ganoon. Ayan ang sabi ng Diyos, ayan Juan, binigyan kita ng puno na may bunga. Ang ibig sabihin nun, gawan mo ng paraan kung paano mo makakain. Gumawa ka ng panungkit, akyatin mo. Kung hindi ka na makaakyat, hindi mo maakyat yung bungang binigay ng Panginoon Diyos na puno na may bunga. Kung hindi mo na kaya akyatin, gumawa ka ng panungkit, gumawa ka ng paraan para makuha mo yung bayabas na yun. Yung grasya na pinagkaloob ng Panginoon sa'yo. Hindi yung ihiga ka sa ilalim ng puno ng bayabas at hihintayin mo na lang bumagsak yung bayabas. Hindi ganon ang buhay. Kaya ayun, kailangan tulungan mo ang iyong sarili at ikaw ay aking tutulungan. Yun ang sabi ng Diyos. Ayun, sa ganong sitwasyon dapat lang na kumikilos tayo. Ganon. Kaya dun sa mga nagtatanong bakit dito kami nag-retire sa Pilipinas, masarap pala ang buhay namin sa Amerika. Masarap ang buhay sa Amerika, but you have to work for it. Yes. Dahil nga sa agwat yun ang summary. Masarap ang buhay sa Amerika. Masarap. Kaya kami tumagal doon. Siya 45 years, ako 30 years. Exactly. Pero ang summary ng ating kwento, ng ating pagpupulong-pulong ngayon ay dahil gusto na naming mag-retire. Siya retired na, di ba? 2011 pa lang. Ano pa ba nag-retire? Hindi ko na matandaan. Anyway, maaga siyang nag-retire. At dahil sa agwat ng aming edad, kung ifa-follow ko yung normal retirement age, 62, pinakamaaga, 65, hindi na pwede yun sa amin. Dahil kasi ano nang edad ni Louie Boy nun? Paano niya enjoy yung buhay niya? At saka siya, hindi na rin natin masasabi, baka pag-retire niya at the age of 65, medyo masakit na yung balakang niya. Oo, dahil sa trabaho ko. Yung tuhod ko, likod niya, ko. Which is maraming mga kilala siya na mga nag-retire, na mga retired na mga hindi na healthy by the time. Hindi na healthy. Paano pa namin may enjoy ang buhay? Samantalang ang sarap-sarap nung sinabi niya sa akin na enjoy na lang natin ang the rest of our lives, sabi niya ganon. Pero pinag-isipan namin yung guys, pinagdasal. Dahil kasi it's a big change, no? Mm-mm. It's scary to think na yung bang mag-change ka sa very comfortable naming buhay sa Amerika. Nasa Amerika, di ba, sabi nga nila American Dream. We reach the American Dream. Mm-hmm. Tapos bigla mo ngayong iiwan, uwi ka ng Pilipinas, na iniwan mo nga noon for a better life. Yes. Which God gave us a better life. Iniwan mo ang Pilipinas. Tapos babalik ka ngayon. Ang laking change, nakakatakot, di ba? Nakakatakot. Paano buhay natin doon? Pero smooth sailing, salamat sa Diyos. Isipin mo sa sandaling panahon, nagkaroon tayo ng bahay, nagkaroon pa tayong happy garden dito, yes, extra. Thank you, Lord. Thank wala you, Lord. na kaming malalaking utang dahil kasi bayad ang bahay. Bayad na yun. Kasi yun ang malaking, yun ang pinakamalaking bill, ang bahay. Yes. Bayad sa bahay, either renta or mortgage, yan ang pinakamalaki. So, ang plus utang, sasakyan. Ang utang na lang namin, yan, sasakyan, bayad na. Yung si Macho, yung tricycle, bayad na. Si Guapito, yung bisikleta, bayad na. Yung tricycle Kumbaga, ni JR ni Langgana, si Sexy, bayad na. Ibig sabihin, binayaran, hindi tayo bumili hanggang cash, hindi natin kaya na binayaran namin cash. Bibili. I mean cash. Oo. Kasi wala na nga tayong monthly na pambabayad. Oo. Kaya ang utang na lang namin, yung darating na bill para sa kuryente, darating na bill para sa electric, sa water, sa tubig, tapos yung internet at saka yung groceries, at saka yung inumin, yung drinking water, yung filtered water. Yun lang so far. Magkano na? 30 pesos lang yun. Kaya nga so far, yun ang mga bills namin, na which is
Thank you Very naman affordable. affordable at nakakaya ng maliit kong retirement. Yon, kaya kami nabubuhay dito ng ganito. Kaya we are so happy at we are so glad that God put us here and let us live here in the Philippines, to retire here in the Philippines. At gaya nga na sinabi ko sa inyo, yung mga dalawang batang anak namin na yun, natutulungan kami, kaya naman na-afford namin mag-travel. Pero kaya yung sitwasyon ng pagtira namin dito, at least ngayon maiintindihan nyo. Hindi nyo natatanungin na, sarap pala ng buhay nyo sa Amerika, bakit tumira kayo dito sa Pilipinas? Hindi nyo lang na naiintindihan. Kasi ang isang bagay na hindi maintindihan, mahirap ipaliwanag, di ba? Pero once na naintindihan mo, you can self-explanatory and easy to explain. Ganun lang. Kaya Kaya yun, guys. So yun. ngayon tatanungin nyo, are Enjoy? you happy? Enjoy? Did you regret? Ano ang evaluation mo? It's been 2 years now. As of March, this month, 2 years na kami sa Pilipinas. We feel that we have done the right thing by moving here. Yes. Hindi kami nag-regret, yes. tapos happy kami. Yes. Kasi kung hindi, sabi namin sa isa't isa, hindi tayo magtitiis ga. If we have to sell everything, go back to the US, if I have to work again, I will. Kasi sa Pilipinas, sa Amerika naman, walang problema ang edad. Age Basta limit. kaya mo ang trabaho, they don't care about your age. Qualified pa ako. May mga natatanggap pa nga rin ako from recruitment sometimes na mga email na kung gusto ko daw ng seasonal job, yung mag-per diem ka, laki kaya ng sweldo niyan. Trabaho ko lang na ilang buwan. Uwi ka ng Pilipinas, pwede mo rin gawin yun. Pero sabi ko, why stress myself, At saka, kung kaya naman natin na bubuhay tayo, nakakakain tayo, happy tayo, bakit ko pababalik dun para magtrabaho? hindi, tsaka dito na lang kita pagtatrabahuhin niya, magbubukas na yung medical hospital. Sabi ko, Jeff, magtatrabaho na daw ako dyan sa bagong hospital na magbubukas. Sabi ko, wag na, thank you. Kaya yun ang buhay namin dito, friends. Yun ang reason na kaya pinaliwanag namin na the reason why we live, why we chose to stay here in the Philippines, yung ganong sitwasyon. Kaya kami, yun, nabubuhay lang kami dito sa ganon na sitwasyon namin, na yung pension ko ang ginagastos namin. Kontento na kami sa buhay na ganito. So ayun, sana naintindihan nyo ang aking Paliwanag. ang aking sa Tagalog, the way I explained myself. Naintindihan nyo sana para wala na tayong tanungan na bakit kami dito pa Okay lang nabuhay magtanong. Sagutin natin ulit. sa Pilipinas. Ayun, at saka unang-una, Panginoon Diyos, siya lang ang ating Number 1, siya lang ang ating God first. God first. Siya lang ang ating sandata sa lahat ng bagay. At siya rin ang ating pangangailangan sa oras ng kagipitan, at sa oras ng sakuna, at sa oras ng kasakitan. Kahit sinong may sakit. At kahit na masaya ka, everything is going fine, Kung kapit walang ka pa rin sa Diyos. Kasi pag wala kang Diyos, mawawala yung isang iglap. Hindi kayo happy. You won't be happy. Pera, material na bagay, health, mawawala yun sa isang iglap. If there's no God in your life, you won't be happy. You won't be happy. Happy ka siguro, superficial lang. Yeah, Pero pag marami kang mag-isa ka na lang, pag matutulog ka na, Yes. doon ka na anuhin ang konsyensya mo, Exactly. ng puso mo. Exactly. Masaya ka lang dahil ang bahay mo, ang laki, mansion, ang dami mong katulong, ang dami mong driver, lahat ng kilos mo merong inaabot sa'yo. Pag kumuha ka lang ng sigarilyo, merong lighter na lalapit sa'yo. Yung mga ganung buhay. Ang dami mong pera, di ba? Nasa bangko, na kung saan-saan, nasa stocks, nasa kung saan-saan. Pero kung wala kang sa peace of ibang mind, sa ibang bansa. Tapos ang iniisip mo pa nun lagi, sana madagdagan pa ang pera mo. Ganun ang mga, greedy na yun. Hindi ko sinasabi sa
kalahatan na mayaman na maraming pera. Pero that's greediness. Sobra na yun. Huli na lang to. Sabi ko nga kung ako meron lang ako ng 200 million na lang peso, 200 million, hindi ko lang alam kung paano ako magkakaroon nun, ano. Isipin mo ang population ng Pilipinas is only 118, wala pang 120. Yun ang according to PSA, Philippine Statistic Authority, wala pang 120 million. Lagay mo ng 120 million. Kung meron akong 200 million, guys, ang gagawin ko yung 200 million, 120 million ko, ipamimigay ko sa mga tao. Tigi-tigi 1 milyon. Aba, lahat tayo milyonaryo na sa Pilipinas. Pero may exemption doon. Aalisin mo rin yung mga mayayaman, Politicians. Oo, yung mga, yung mga talagang mayaman, aalisin mo na yun. Yung mga nakakariwasa sa buhay, yung magandang pamumuhay, aalisin mo na yun. Kumbaga, yung middle class lang. At saka yung nasa ibaba, yun. Bibigyan ko ng tigi-tigi 1 milyon yun. Matitiran pa ako ng 80 million. Ang dami pa nun. Ang dami ko pang matutulungan nun. Pero lahat ng Pilipino, magkakaroon ng 1 milyon, di ba? Oh my God. Please, sana po magkatotoo. Yun lang ang para sa akin lang yun, Hindi ko ina-apply para sa inyo, Baka sabihin nyo, subukan nga natin, magkaroon ka ng 2 million. Sige, 200 million. Sige, bigyan nyo ako 200 million. Subukan natin, Hindi, yun yung mga naidagdag ko na lang yun, friends. So, unang-una sa Panginoon Diyos. Thank you, Lord, for giving us good health and strength. Please continue to give us long life to live and be healthy. Sa inyo naman, mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, mga subscribers ko, followers ko, at saka viewers ko, thank you so much. Thank you all. Lalo na dun sa mga OFW, lalong-lalo na ngayon na nandyan sa gitnang silangan in the Middle East na apektado ng giyera. Mag-iingat po kayong lahat. Mag-iingat Praying po kayo. for you all. We are all praying for you. Ipinagdadasal po namin kayo. At ganun din na sana bumalik na po kaagad tayo sa normal. With the help of God, everything will be back to normal. Kaya yun, maraming salamat sa inyo at wala na kami masasabi kung hindi, we love you all. Bye bye. Mwah, mwah, mwah.